magandang araw po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa bawat isa pong saan man po kayon panig po ng mundo naroroon. And happy anniversary nga po pala. Yan, from AGG. Yan po, Brother Nathan po from AGG pala nga po. AGG Main. And bumabati po ng happy 23rd anniversary po sa ating pong lahat. So, yan po, kung saan man po kayong panig naroroon ng mundo. Yan, stay tuned lang po tayo. And ano nga ba talaga yung tinatawag po natin grasya ni Lord? O yung grace po in English. So, siguro po, simulan ko po in short testimony po ng buhay ko. Ngayon, mag-skip-skip lang din po tayo para yan, mabilis na rin po. So, si Brother Nathan po, so yan po, ayun po yung tawag sa akin po sa church po namin, AGG po. And si Brother Nathan po, di po siya tinitignan as keyboardist po. Di po siya tinitignan as fellow Christian po. Pero isa din po si Brother Nathan po sa mga taong pumapalpak po, maraming shortcomings, marami pong failure, maraming mali. In short po, wala na po talagang pag-asa dapat. Pero salamat po ng marami sa una po kay Lord and sa ginamit niya pong instrumento na yung family ko po, na si mami ko po, mother ko po, and father ko po. Yan. Salamat po sa inyo dahil kayo po ang naging way para maging isang Christian, makilala po si Brother Nathan po kay Lord. Yan po. So, siguro po, skip po tayo ng konti. And as I grow up po, yan nga po, Christian po, and alam naman po natin, di ba po, maano naman pong sabihin, pero ganun po talaga yung general po yung nangyayari. Kasama din po ako noon sa sisimba lang po, tapos po, uwi na rin po. Parang dadalo lang po, tapos pagyari nung Sunday service, tapos na po. So, yan po, skip po ulit tayo ng ilang years po. And siguro po ito na yung pinaka naging tumatak po sa buhay ko. Yung nagkaroon na po ako ng ministry po sa ating Lord. And yun po, yun nga po yung pagpe-play po ng organ or keyboard po sa church po. And as nagsisimula pa lang po na magkaroon po ng ministry sa ating Lord, dun na po mas lumalim, dun mas nag-stretch out po yung faith ko po kay Lord. Mas ginamit po ni Lord itong instrumento po ng pagsuserve sa Kanya sa buhay ko para mas makilala ko po siya, para mas lumalim po yung pagkakaunawa ko. Yan nga po, marami po, pero pinakatumatak nga po sa akin ay yung tinatawag po natin grace or grasya po. So nowadays po, yan po, tumutugtog si Brother Nathan po. Yan, every Sunday po or kung kailanman po iloob po ni Lord. Pero ang pinakatumatak po sa akin sa ginagawa ko pong paglilingkod sa ating Lord ay kagaya nga po ng sinabi ko kanina, marami po tayong failures. Marami tayong kapalpakan po. Ay namin ko po, sa sarili ko po, ang dami ko pong pagkukulang. Sinasabi ko kay Lord, Lord, sa bawat pagising ko po, do I really deserve po na mabuhay pa, magpatuloy pa? Marami po akong pagkakamali, marami akong shortcomings. Pero alam niyo po, ang sagot ni Lord, parate. And isa po to sa life verse po na binigay niya po sa akin
in Isaiah 43:18 to 19 po. Sabi po doon, forget the former things, do not dwell on the past. Can't you see God is making new things? He's making ways in the desert, streams in the wasteland. So, nung binigay po sa akin ni Lord yun, karating pinapa-internalize sa akin ni Lord, anak, kalimutan mo na yung lahat ng nakaraan mo, lahat ng kapalpakan mo. Hindi na yan kasama sa mga dakilang bagay pang gagawin ko sa'yo. Sabi nga po dun, di ba, forget the former things. Former, nakaraan na po. Tapos na po yun, wala na po yun. X na po yun. And sabi pa po doon, He is making ways in the desert, streams in the wasteland. So, kapag inintindi nyo pong mabuti, inisip nyo pong mabuti, kapag inunawa nyo pong mabuti, wala naman po talagang daan sa disyerto, di ba? Wala naman po talagang bukal sa wasteland. So, ano pong ibig sabihin nun? Iyon po yung mga bagay na imposible, bagay na kung sa atin pong tao, hindi po natin kayang gawin. Pero with God po, kaya niyang gawin. So, that's just one po. Isa lang po yun sa living proof kung gaano po kabuti si Lord na i-erase mo na lahat ng nakaraan mo, tanggalin mo na lahat ng mga negative things na tinatanim ng kaaway sa'yo. Dahil kapatid, kapag naki Kristo na po tayo, kapag naki Lord na po tayo, lahat po ng mali natin, lahat po ng kapalpakan natin, yan, kaya pong ayusin ni Lord yan, kayang baguhin, at kayang gamitin po ang buhay natin as a living proof po, living instrument po, para po sa kaluwalhatian po ng ating Diyos. So, sa pagtatapos ko po, inaanyayahan ko po kayo na dumalo po sa amin pong 23rd anniversary po. Again po, buong mundo po to, worldwide, hindi lang po nationwide. Saan man po panig kayo ng mundo naroroon. Bago man po kayo or nanlalamig na po kayo, halina po bumalik po tayo sa ating presensya ng Lord and sama-sama po nating ideklara ang mayamang biyaya, grasya po ng ating Diyos sa darating pong ika-20 po ng December po. This year po yun sa dating na pong Sabado po yan sa 6th floor po ng GTC Network, Victory Center Mall, Caloocan po. Wag po kayong mawawala, inaasahan po namin ang inyong pagsama po, pakikipag-cooperate po. And again po, doon makikita nyo rin po doon and yung mga buhay po ng mga taong binago rin po dahil po sa mayamang biyaya natin. So, yun po. Maraming salamat po and God bless us all.